guys! Ayan, nagbabalik na naman kami sa panibagong episode ng In the Right Corner. Ayan, syempre kasama pa rin na nag-iisa, pinakamamahal natin. Ay, naku. Size 10, char. Kuya Dwayne, ayan, syempre. Kasama din natin ang kapitapitagan. Na-awardan pala yan, no? Ay, wow. Na-awardan pala. Nakita ko nag-post siya sa Facebook. Ano ito yung nag-direct siya ng isang podcast na naging podcast of the year. Ay, taray naman, no. Ay, salamat. Congratulations. Closing the year with a bang. Oo nga. Oo, salamat din sa mga nakasama ko doon, syempre. Ang title ng show ng podcast na yun is Cardiac Arrest. Yun. Ayan, Sa tagal na, actually kung mapapansin mo, tagal natin hindi din nagkita-kita, no? Sa sobrang tagal, may Christmas tree pa sa likuran mo. Oo. Ngayon, wala. Tagalan din kami kasi may konting health scare ang aming Mudrak Health. Oo nga. Pero okay na siya ngayon. Nanonood na ngayon. Ayan, mamaya may maririnig na naman kayong TikTok sa background. Oo, kasi nandito siya, lagi po siyang present. Apo. Ayan. Siyempre, bago natin simulan ang topic na to, huli man daw, babati muna ako ng Happy New Year. Ayan. Manigong bagong taon. Oo. Binagalan ko talaga para may emphasis. Oo, pasok pa rin naman sa January. At pag inedit ko to at lalabas bukas, January pa rin naman. Pag tinamad ako mag-upload, February na. Ay, wag naman. Oo, kasi Valentine's na nun. Yun. Dahil dyan, bilang bagong taon, ito bagong-bago tong usapin na to, kuya. Bago? Hindi ito ginagawa pagka New Year. Talaga ba? Oo. Ang pag-uusapan natin ay... Maris Racal. Ay, ang bago naman. No? Ang nakakahiya naman. Okay na sila. Ay! Okay na ba sila? Nakita ko lang sa Facebook. Ay, nakita ko nag-perform sila dun sa stage, no? Oo. Alam Grabe, mo, napaka-invested mo talaga. Grabe, napaka-orokan nila, no? Hoy! I mean, towards each other, professionally. Ikaw naman. Oo. Alam, mas invested pa to sa akin sa showbiz, eh. Oo. Hindi, pero ito nga, ang topic namin ngayon, hindi pinag-uusapan pag bagong taon. Hindi talaga. Oo, yung New Year's resolution. Yun lang. New Year's resolution. Actually, ano lang naman siya, mahagip lang naman siya. Siyempre, para lang, alam mo yun, maringgan natin, tas at the end of the year, kung natupad ba o hindi. At saka parang Pasko yan eh. Parang September pa lang, pinaplakahan mo na yung, yung New Year's resolution mo. Pero depende na lang pag tungtong na dun sa bagong taon kung ano yung outcome nun. Pero, mahaba-haba preparation yan, lalo sa mga Pilipino. Oo naman. Tayo yata ang isa sa mga mahabang nagsiselebrate ng Christmas. Ng Yuletide season. Oo, Yuletide season pala tawag doon. Basta nag-bear na, yun na yun. Tignan mo, ibang level talaga utak niya. Ako hanggang holiday lang, Yuletide pala. Hindi, tsaka globally renowned tayo na talagang mahaba mag-celebrate ng holidays. Ito yung mga towards the end of the year, no? Actually, may mga nakausap ako mga boss dati, sa mga expats din. Actually, kahit yung mga sa work ko, no, sa mga meetings namin, pag napag-uusapan na mag-holiday na, yung holiday, sabi nila, I can always recall that as early as September, the lights were on already. Wah, kuwang-kuha mo yun. Ba't kaya ako walang ganyan? Nakakausap ko may mga asa dulo. Ay, patayin mo Ilocano. Fantastic. Nababanggit nila parang September pa lang, sobrang liwanag na ng mga mall at sobrang traffic. Oo. Basta umapak ang bear, alam mo na. Bear. Lumalabas na si Jose Marie. Saka yung ulo niya, hello, balik na naman ako. Oo. Actually, ano lang yun kasabay kasi talaga ng bagong taon is yung usapin ng, yun nga, New Year's resolution. Bilang bagong taon. New Year, New You. New You daw. Ikaw ba ngayon, anong naisip mo na magiging New Year resolution mo na kakalimutan mo din? Kakalimutan ko din. Paulit-ulit na lang, pumayat. For sure, ang dami makaka-relate. Mayroon, oo. Kasi parang as early as siguro mga October, September, ganyan, panay nood ko na ng mga routine ng mga exercise. Kailangan ko tong gawin. Kasi pag December na, hindi ko na to magagawa. Baka hindi ako pumayat. 1 month later, wala pa akong nasisimula. Sige, next month pa lang, after Valentine's. Oo. Saka may New Year's resolution naman. Pwede ko naman simulan yung taon, di ba? Bukod pa sa pagpayat, meron ka pa ibang naiisip? Bukod sa pagpayat... Yung mga medyo seryoso na malalim yan. Ako naman patungkol sa kalusugan. Kasi nanggaling ako sa parang years of parang self-abuse. Lakas ko magyosi dati. Lakas ko uminom dati. So, sa sobrang lakas at sobrang
lakas ko mag-Yossi, sobrang lakas ko uminom, parang nahihirapan akong mag-recover to full health ulit. Although, much better now. So, ngayon, ang ginagawa ko, mas marami akong physical activity. So, sinusubukan ko parang bi-weekly. Maraming physical activities, marami kayong steak na kinakainan. Oo, yun. So, nagko-compensate di ba? Pero parang on a serious note, parang medyo kasi yung long game kasi yung health So, pagka sinet ko yung resolution ko na kailangan ko maging healthy this year, parang ang mindset ko is healthy ako going forward, not necessarily the next year. So, ang pakiramdam, wala ako na-achieve. Kasi, ang ginagawa ko lang, slow investments towards long-term health. Ikaw ba? Ano bang mga New Year's resolution mo na sinubukan mong tuparin? Pero wala talaga. Wala talaga. Mabilis yung wag uminit ulo ko. Isang oras lang, mainit na ulo ko. Next year na ulit. Akala ko bawasan na yung 500 pesos worth ng order sa Starbucks Uy, hindi naman. Hindi ako umaabot. Hanggang 280 lang ako. Kasi additional whip on top, blended with additional white mocha Dalawang sauce. whip, extra sauce, mas maraming chip, 20 pa. Max all. Diba? Hindi, ako, yung mga kasi kuya, yung katulad ng sinasabi mo, mga diet. Kaya ko kasi yan. Pag sinabi ko na, hindi na ako magkakanin. Pag sinabi ko yan, hindi kaya kong gawin. Alam mo ba parang mga almost 2 years akong di nagkanin. Itong Pasko lang, dahil sa dinuguan mo, ako nagkanin. At, ano pa yung niluto ko rin? Calderate. Yeah. Calderate, pakasarap. Sa English, beef stew. Beef stew. Yon. Nahirapan nga akong baklasin Ngayon, nandun na naman ako. Pero pag ako kasi yung tipo ko yun, pag sabi ko, ayoko na. Ayaw na. Coke, hindi. 2 years. Pero ngayon, nagre-rice ka ulit. Kasi nag-ano pa lang ako nagle-let go pa lang ako from the Pasko na nagkanin. So nagkakanin ka ulit? Oo, nagkanin ako dahil lang doon. Pero hindi ako withdrawal. Mahirap, matagal. Pero siguro kung mayroong New Year's resolution akong pilit na gusto kong gawin, yung sabi ko, dapat pag may naisip ako, ginagawa ko agad. Kasi may tendency ako na pag may naisip ko, alam niyo, pag na-open mo nga yung notes ko, kuya, pwede nga gawing libro yun Ano? Mahilig kasi ako pag may naisip ako, sulat ko, ito gagawin ko, ganyan. Pag ginawa mo siyang libro, anong pamagat? Ang pagdadalaga ni Alvin. Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros yun Hindi, meron akong suggestion na title, bukas na lang. Bukas na lang ulit kita mamahalin. Ayun. Hindi. Oo, kasi ang dami ko, masipag ako mag-isip. Sa isip ko, buo na siya. Tapos pag inabot ako ng kung ano mang sapi, hindi ko siya nagagawa. Tapos nakita ko yung listahan ko, ang dami na. Parang itong podcast na to, long overdue to. Wala akong sinasabi. Mga medyo 2 years to, di ba? In the making. Oo. Kung hindi pa masasaktan, di ba? Kung hindi pa ba hambalos ng katotohanan kung hindi pa masasampal ng wala ka lang magagawa kundi mag-podcast ka. Di nag-podcast. Pero alam mo kuya, na-realize ko, pag nag-Facebook ako ngayon, hindi ko alam kung dahil na rin sa panahon, nangyari sa COVID o because of digital age, ang dami kong nakikita na parang bagong pag-embrace na sa bagong taon. Kasi di ba dati parang New Year, New Me lang sila. Alam mo ngayon may nabasa ko, ang ganda-ganda nga Sabi niya, New Year, yung New Me niya is yung marami ng factors. Yung siyempre, una na love yourself, may mga ganun sila. Meron pa yung pag-ayaw sa akin, wag. Ito na yung taon na hindi ko sila ipiplease. May mga ganun na sila. Yung ano tawag dyan, yung parang, nalimutan ko sa English pero yung parang tanong mo sa akin, baka kaya ko. Okay, go. Ano yung gusto mong sabihin? Ano yung tawag sa sinabi mo? Pass. Call a friend. Hindi, ito yung marami mga only me era na parang dati kayo, ngayon ako naman. Ay, ayun. Hindi ko kapatalo, Naalala ko talaga yung kanta na paborito ko, yung yung ako naman muna. Ay, sasabihin ko sana yan. Ganda ng kanta na yun, di ba? Ako naman muna. Nag-unsubscribe sila. Pumikit pa ako, di ba? Ay, maganda yan. Ano pa ba yung mga nakikita? Ang ganda kasi nung mga nababasa ko na gano'n. Sabi ko, as time goes by, palalim na ng palalim yung gusto ng changes ng mga tao sa buhay nila. Pero mas maganda talaga yun kung may apply. Pero minsan, yung mga realizations na dahil sa mga sampal ng katotohanan sa buhay nila. Hindi, pero more importantly, I think when you usher in a new era of yourself, kasi more or less, ganun ang ginagawa mo kapag you're coming into a new year, new you, you're ushering in a new era of you. Parang, ang dating sa akin yan is, pagpalagay natin 2024 na, 2024 has been a lot
way too much of a drag. Ako naman muna this year. So I'm gonna do things that would make me happy. I'll buy a new phone. I'll buy a laptop. I'll buy a Steam Deck. Alam mo yung Steam Deck? Ha? Laro. Alam mo, Sega nga, wala tayo may pa-Steam Deck. Manonood ako ng concert ng Beanie sa February. Oh. Pero hindi ako matutulog sa garahe. Oh. Yun naman yun eh. Parang maganda yung story. Ako, parang setting aside yung parang novelty and yung parang pagkapalasak ng exercise of New Year's resolution. Eh. It's more like ushering a new era for yourself. And a new beginning for many. Tama. Actually. Di, tsaka parang, I don't know kung tayo lang mga Pinoy yun, pero pag may bagong dumarating, parang nagkakaroon tayo ng light na okay. Dahil bago to, bago yung kakalabasan, bagong ako, bagong everything. Reinvigorated ka eh. Oo, kasi may nilulook forward ka. Correct. Feeling mo pag may bago, ay, bago na tong mga mangyayari. Kaya alam mo, bigla lang pumasok sa idea ko yung, siguro yun yung mini psychology dun sa mga taong pag-stress, heartbroken, whatever, gusto ng pagbabago, nagsha-shopping. Di ba? Iba kasi yung pagpiling mo may nilulook forward kang bago, okay. Dadalhin ko yung sarili ko, I'm happy, pero hindi nag-a-apply sa atin dahil tayo ay nagsha-shopping, nag-add to cart ng hindi check out. Very good. Pero therapeutical siya, ha? In fairness. Oo, ngayon ko lang na-realize dahil dun sa usapan na New Year's resolution. Actually, naalala ko, alam mo na, meron akong concrete example niyan for myself. Eh. Parang, yung, may mga taon na parang feeling ko lost ako in terms of my direction professionally. Tapos parang coming into a certain new year, parang sobrang pumped up ako na this year, ito na yung year na yon. Ano mong ginagawa ko? Bibili akong bagong leather shoes. Bibili ako ng medyas, tapos maganda yung shirt ko. Tapos yun yung susuotin ko yung mga first few weeks. Tapos balik na naman dun sa old rotation ko. Pero parang I made myself feel good about starting a new year kasi parang I feel like I'm gonna conquer the world. I'm gonna break through walls. I'm gonna bust someone else's behind and then be on the top. Parang ganon. Then tsaka isa rin yung sa pagtinitignan mo pag nakarating ka sa bagong taon. Hindi lang inilulook forward mo, kundi yung nalagpasan mo. Nakatawid ako. Alam mo yun. Tama yan. Tapos parang pag alam mo, pag nandun ka na, parang nasa edge na, ito yung 2024, tatawid ka sa 2025. Bago ka tumawid sa 2025, habang inaantay mo mag 12 o'clock at kakain na kayo ng cat ba yung putas, ganyan. Alam mo yung, kahit gaano pala kabigat yung nangyari buong taon, there's a magical realization and feeling na, my God, ang blessed ko pa din. Sige. Let's talk about that. Tell me a year, or yung 2 years na yan, tell me that certain year na meron kang very tumultuous year. Ano muna yung tumultuous? Magulo. Hindi, alam mo. Let's talk about that kasi it's very important that we not only focus on parang the new ones when you talk about resolutions, pero yung, tama nga yung pinagdaanan mo eh. Sige, coming from you, ano yung taon na yon? If you can remind me of a year na sobrang bigat, and then coming into the new year, parang everything went well. Mayroon ka bang specific year na... Naku, hindi goldfish kasi ako. 3 seconds lang memory. Hindi, di ba sabi ko nga sa'yo, may tendency talaga ako, kuya, na pag naaalala ko, ay pag napagdaanan ko na okay na, pero naninirahan yan sa isip ko, naaalala ko. Pero kung itong pagbabasya natin, itong taong to, oh my God, itong 2024 na to, sinubok talaga to, kuya. 2024 to 2025. Yes, pero na-realize ko towards the end, ang bait-bait ng Diyos. Nag-end yung year ko na better. Yung hindi mo in-expect na yung pala'y liwanag na darating, pero ganun siya nag-end. Alam mo yung feeling na not being preachable or whatever, ganun pala talaga. Pag nagtiwala ka, mangyari. Halimbawa, bibigyan kita ng mga, ang galing lang na turn around yung things. Alam mo yan, just tayo lang ang best friend. Ang dami nangyari sa akin this year. Lalo pag nilulook back ko, health, career, relationships, lahat hindi lang romantic, hindi lang... Salad nga yung year na yun eh. Oo, sala-sala ka mo, hindi salad talaga eh. Oo, halimbawa, eto, hindi material siya pero hindi ko akalain na mangyayari. Yung sasakyan ko, alam mo kung ano yung stress na inabot ko kay Snorly, yung luma kong sasakyan. Pero forever thankful naman ako sa lahat ng pinagsama namin together. Pero grabe yun, dahil yung stress mo araw-araw na, shit, masisira ba to? Pero kailangan mong i-hold back dahil gastos, saka yung priorities, lahat. Yung health nga, na
nung nagsisimula yung taon, sabi ko, oh my God, feeling ko yung, basta ganon, relationships. Pero alam mo, nag-end yung taon, pag niluluk ba ko, ayan, may snormy ako, hindi ko alam kung paano ginawa ng Diyos. Siguro may mga taong pinadala, pagkakataon, na minsan, iti-tweet ka talaga eh. Tapos, nag-end up naman ako nakasama ko yung mga taong mahal ko talaga, yung mga nagpapasaya sa akin, mga family. And naging best friend ko yung sarili ko. Minsan pala talaga, kuya, no? Nilalagay ka sa sitwasyon na may mga hinihiling ka na hindi binibigay sa'yo. Kasi may naghihintay na reward sa'yo sa dulo na mas better. Or kahit hindi man mas better sa paningin mo, mas kailangan mo pala siya. So itong 2024, yun yung ang dami. Sabi ko nga, gagawa ako ng reels. Sala din. Oo, pero hindi ko nagawa ng pag-reels ko. Ikaw, ngayong 2024. Or sige, ikaw na lang, baka meron kang year na naaalala na nung tumawid, oh my God, bang. Next, on In the Right Corner with Almira Shiel and Kuya Dwayne. 2010. 2010 yung parang crossroads ko sa karir eh. Ito yung time na ang kita ko pa lang sa trabaho, 16,000 a month. Tapos, before tax yun taxable pa dati yung mga 16,000 a month eh. Wow, grabe. Ngayon hindi pangkain mo lang. Hindi. Ma! Oo. Wala tayong ganun. Buti pa nung 16,000 ang sahod mo, may McDo pag sahod.